Bakit nga ba napakamahal ang solar installation or magpa-solar dito sa Pilipinas? Well, dito sa video natin na ito mga idol, himay-himayin natin yan isa-isa at malalaman nyo dito kung saan nga ba kayo makakatipid. Welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Unang-una, marami ang nag-aakala na solar panel lang naman ang binibili. May mga na-experience akong ganyan as a solar installer mga idol. Yung mga nag-i-inquire sa akin, tinatanong kung magkano ang solar panel para sa ganitong solar setup. So, ang isip nila, solar panel lang ang kailangan. Pero sa totoo lang mga idol, isang buong system yan. For example, kung bakit mahal ang materyales. Karamihan ng solar panels, inverters at batteries ay syempre imported yan lahat mga idol. Ibig sabihin galing yan sa ibang bansa, no? Gaya ng China or Europe, United Kingdom. So imported yan mga idol. Galing yan sa ibang bansa. So alam naman natin kapag ka imported, mas mataas or meron siyang shipping cost, may custom tax, may distributor markup, at syempre may warranty cost at merong exchange rate fluctuation. Kapag tumaas ang dolyar mga idol, tataas din ang presyo ng solar equipment dito sa Pilipinas. Bukod pa sa panel, may mounting structures din yan na kailangan, kagaya ng mga PV wire, circuit breaker, safety connections or safety devices, mga monitoring system. So hindi pwede mga idol yung mga ordinaryong mga nakikita lang natin kagaya ng mga wire. So hindi pwedeng basta-basta wire lang yung gagamitin natin sa ating mga solar panel. Merong mga materials talaga na ginagamit kagaya ng PV wire. So for outdoor purposes or outdoor usage talaga yung mga solar wires na ginagamit natin. At saka syempre mga idol, kailangan dyan ay solar rated para maiwasan natin yung mga pag-overheat at maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog sa ating mga solar setup. So ikalawa, yung mahal ang labor cost. Okay, so ito na yung labor cost or yung manpower. Ayan, so hindi ito kasi mga idol yung parang nagkabit ka lang ng ilaw or nag-install ka lang ng isang air condition unit. Ang solar installation ay may kasamang electrical computation, load analysis, roof structural assessment, proper grounding system, safety compliance. For example, isang team ng licensed electrician, solar technician, roofer. So ayan mga idol, hindi pwedeng basta handyman lang pagdating dito sa larangan ng pagpapa-install ng solar. Mahirap kasi mga idol yung kapag namali ng wiring, syempre pwedeng magkaroon ng short circuit, pwedeng masunog ang bahay, or pwedeng mawala ang warranty ng ating mga ginagamit gaya ng ating mga inverter at saka mga baterya, mga solar panels natin. So, ikatlo is yung transportation cost natin. Isipin mo, napakabigat ng mga solar panel, napakabigat ng mga baterya, napakamaselan ng mga inverter, mahahaba ang mga railings. So, siyempre, kapag mabigat mga idol yung dala-dala ng mag-deliver ng mga materials natin, is sisingilin tayo dyan or iba yung singil sa atin ng transportation cost. And siyempre, kung nasa probinsya ka or nasa isla, malamang dyan mayroong additional na shipping cost, may handling cost. Minsan, kailangan pa ng mga idol ng crane para lang may baba yung mga materyales natin. So, hindi lang gasolina ang gastos dito mga idol, kundi pati yung logistic planning din. Okay? So, number 4 is yung supply and demand.
ganito yan. So habang tumataas yung presyo ng kuryente dito sa Pilipinas, mas maraming gustong magpa-solar. So kapag mataas ang demand, limitado ang skilled na installers, limitado rin ang imported supply. So natural na tataas ang presyo ng mga solar materials. Lalo na kapag mayroong global shortage ng semiconductors, ng chips, ng mga inverter. So isa yun na nagpapataas mga idol ng presyo ng mga solar materials natin. Lalo na kapag tumaas yung bilihan ng silver na isang pinakaunang sangkap sa paggawa ng mga solar panels. Okay. So ikalima is yung weather factor ng Pilipinas. So alam naman natin hindi tayo basta-basta bansa lang, no. Bagyuhin tayo dito sa Pilipinas. So napaka-importante diyan yung mounting system ng ating mga solar panel. Dapat kayang tumagal sa malakas na hangin or pabugso-bugsong hangin. May tamang anchoring ng mga L-foot sa frame ng inyong bahay. May tamang tilt or spacing. So kapag ganyan na yung mga usapan, ito na yung sinasabing structural planning mga idol, no? Structural planning ng isang inverter, ng baterya, ng mga solar panel. So dito nagkakaroon ng pagtaas ng presyo mga idol. So sa amin kasi halos hindi pare-parehas yung presyo ng mga clients na ini-installan namin. Kahit na sabihin natin parehas sila ng setup na 6 kW, 200 AH or 10 panel, kung napakataas mga idol ng paglalagyan ng solar panel kagaya ng nasa 3rd floor, 4th floor, o syempre mag-iiba yung presyo dyan mga idol dahil yung mga kakailanganin pang ibang materyales para lang maiakyat yung mga materyales sa bubong. So additional cost yun mga idol, syempre idadagdag yun dun sa cost ng solar setup. So gaya nga ng sinabi ko, lahat yan mga idol is ina-assess muna natin bago mabigyan kayo ng quotation. Kaya huwag tayong magtataka kung medyo nagugulat tayo sa presyo dahil kailangan talaga dyan is mayroong assessment, no, bago ma-install yung isang solar setup. Okay. So next is saan nga ba kayo makakatipid? DIY installation ba or professional installation, no? So unahin natin dito sa DIY installation. Ngayon ito ang tanong ng marami. Kung kayo lang ba ang magkakabit is makakatipid ba kayo? So ito yung advantage, no? Unahin natin yung advantage, no? Advantage is mas mababa ang upfront cost syempre dahil wala kayong labor eh. Ikaw ang may control ng system. Ibig sabihin, ikaw ang bahala, ikaw ang mamili kung quality ba or tamang-tama lang or substandard. So nasa sa iyo yung kakayahan na makapag-decide ng system or setup na i-install nyo. Okay, so syempre kapag medyo substandard or nasa katamtaman lang is medyo mas mura. Sabi ko nga, nasa sa inyo yung control ng mga gamit at ng presyo. Kumbaga, kayo nang bahala bibili. Okay? Pwedeng paunti-unti yung upgrade. So, hindi pa bigla, no? Sa professional installation kasi, siyempre, na-assess na yun lahat, na-plano na lahat, so, na-compute na lahat. Kaya, yun na mismo yung may bibigay sa inyo. So, dito sa DIY, ayun nga, pwede kayong unti-unti or pwede kayong mamili ng mga gamit na ilalagay nyo. So, ang disadvantage naman nito, mga idol, is walang professional warranty. Ibig sabihin, kapag nasira nyo, so mayroong tendency na ma-void yung warranty nyo. Iba kasi yung warranty ng mismong installer, mga idol. Iba yon. And then, susunod is risk ng maling wiring. So, hindi natin maiwasan yan dahil nga nagdi-DIY tayo. So, hindi pa natin ganun kakabisado
yung mga ginagawa natin, no? So hindi ko naman nila lahat, no? Merong mga ganitong nagdi-DIY. So pwedeng masira ang equipment, pwedeng mas mahal ang repair kung nagkamali dahil nga nagdi-DIY kayo. Delikado kung walang electrical knowledge. Okay. So alam naman natin kapag nagkamali tayo, may sasabog, may puputok, may masusunog, which is yun ang pinaka main na iniiwasan natin hanggat maaari. Dahil kapag nasira, sasabihin natin may defect, ganito, ganyan. So hindi na natin alam. So yun, doon papasok yung mabuboid yung warranty. Kasi nga kapag tinanong kayo ng pinagbili nyo, anong ginawa nyo at hindi nasagot nyo ng hindi nyo kabisado, so doon kayo madadali, no? Okay, so sa professional installation naman tayo. Advantage ng professional installer or installation is may system design, may warranty, safe installation, compliance sa electrical standards, may after sales support. Ibig sabihin, napag-usapan nyo lahat, na-i-explain sa inyo lahat bago nag-proceed sa installation. May warranty bawat materyales, so wala kayong iisipin dyan, as in bahala na siya, bahala na yung installer dito sa mga kung ano mang mangyari, no? Kung ano man ang nasira, so bahala na siya. And then syempre kung pinagkakatiwalaan nyo yung nag-install sa inyo, meron kayong peace of mind, no, na hindi bumabag-abag sa inyong isipan. And then may compliance sa electrical standards. Ibig sabihin nito, kung mag-a-apply kayo for example ng net metering or basta kung nangailangan man ang provincial electric cooperative nyo, may kinailangan na meron kayong kailangan i-comply na electrical structures, so meron kayong mapapakita. And then syempre meron kayong after sales support. Kung nagkaroon ng problema, pwede nyo tawagan yung nag-install sa inyo. So hindi na kayo problema dahil meron nga kayong warranty. So disadvantage lang naman nito na nakikita ko talaga is mas mataas ang initial cost kasi nga magbabayad kayo dyan ng labor, no? So lahat yun yung pinag-usapan natin kanina, may labor cost, may mga transportation cost syempre, pero sa pagdi-DIY mga idol is gagastos pa rin naman kayo or meron pa rin kayong babayaran dyan na labor cost kasi syempre nga hindi nyo naman may tataas yung mga panels ng mag-isa nyo lang, pero swertean nyo na lang kung merong mababait na tutulong sa inyo, may mga kapatid kayo, so doon kayo panalo, no? Kaya nga lang syempre DIY, kung medyo limitado yung kaalaman natin is doon lang tayo medyo mahihirapan, no? Pero kung magdi-DIY kayo na sa tingin nyo is sapat naman yung knowledge nyo sa inyong ginagawa, eh why not go, di ba? So at least nakakatipid ka pa. Okay. So ano ang mas okay? Kung maliit ang setup, halimbawa pang ilaw, electric fan, may electrical knowledge ka, willing kang mag-research, pwede ang DIY, okay, siyempre. Pero kung buong bahay ang target, may aircon, may ref, may high load appliances kagaya ng mga plancha, mga aircon, mga water heater, mas practical or mas safe mga idol na kumuha na lang kayo ng isang professional installer. Kasi hindi na dito biro-biro yung mga gagawin. Para sa akin na installer at DIYer is mas safe mga idol na magdi-DIY kayo is pag-aralan nyo munang maigi. Huwag kayong magmadali. Magbasa muna kayo, manood ng mga YouTube. Basta pag-aralan nyo muna yung inyong planong gagawin. Pero kung hindi nyo maharap yung inyong plano na mag-solar setup at sa tingin nyo is sapat naman yung budget nyo, nabigyan kayo ng quotation at sa tingin nyo kayang-kaya nyo, is mas maganda mga idol na go for professional installer. Pero dapat yung kukunin yung professional installer is na background check nyo. Okay ang kanyang after sales, ang pagbigay niya ng warranty, kung matatawagan ba kaagad,
kung malapit lang sa inyo. Kasi mga idol, dito nakasalalay or sa kanya nakasalalay yung solar setup nyo. Kung nagka-problema, tinawagan nyo ngayon, bukas meron, makalawa meron. Hindi yung tinawagan nyo ngayon, next month pa, or hindi nyo alam kung darating pa. So, dapat yung kausap yung installer is talagang maaasahan nyo. Nire-recommend ng mga kakilala nyo or sa tingin nyo is kayang panindigan yung sinet up niyang solar setup sa inyo. Kasi as a solar installer is napaka-importante yung commitment sa isa't isa between client and installer. Hindi pwedeng iwan yan basta-basta hanggang kaya mo. As a installer, hanggat kaya mo is wag dapat iwan ang mga client. Kasi hindi nila alam yung pina-install nila, or kaya nga sila nag-hire ng isang professional installer is para wala na silang isipin, kasi kaya ka nga professional eh. So dapat yun nga yung commitment. Okay, so anlayan na natin. Ang conclusion natin dito, hindi mahal ang solar dahil gusto ka lang pagkakitaan. Mahal ito dahil imported ang kagamitan, mataas ang logistic cost, skilled ang labor, mas safe ang standards, may warranty protection, mataas ang demand. So ang solar mga idol is isang investment. Hindi lang yan simpleng gastos lang, no? Kung tama ang design, tama ang installation, medyo matagal lang yan mga idol bago mabawi ang ROI. Pero kapag ka naabot nyo na yung taon na nabawi yung inyong gastos, is doon nyo maiisip, doon nyo marirealize na napaka worth it ng pagkakaroon ng isang solar installation. So kung meron kayong konting budget, meron kayong konting naipon at naisip-isip nyo na gusto nyo pasukin ang solar industry, meron kayong budget for a professional installer, I suggest na medyo pag-aralan nyo muna yung gusto nyong mangyari sa inyong solar setup para magkaroon din kayo ng idea. Okay, so yun lang. See you on our next video.